Ito, nakikita ba niya yan? Yung pahayag ng ang dating Pangulong Duterte at ni Congressman Fernandez ng Laguna, Chairman ng Committee on Public Order and Safety. Ito kasi yung sinasabi rito eh. I will assure you, under my out of office, ibig sabihin, pag nanumpa na daw ho siya as President, itong ating bansa, as bilang halal, bilang elected, sabi po ni Duterte, yung pogo na yan, insofar, kami dito, malinis yan. Yung pagkakatagalog, medyo iba yung Tagalog. Kami dito, malinis yan. Bisaya kasi si Duterte, kaya ganun para Nagalog niya. Yan yung sinabi niya noong March 10, 2020. Ayan, no? Okay? Yan ang sinasabi niya. Ang sabi naman ni Congressman Fernandez ng Laguna, chairman niya ng Committee on Public Order and Safety at member ng Quad Committee, yung pinagsama-samang apat na committees. Nagsisimula ng magising ang ating mga kababayan. Mas lalo nilang nalalaman ang buong katotohanan na ilagay sa tamang aspeto ang balikong palisiya o pulisiya. Wow. Na pinairal ng mahabang panahon sa ating lipunan. Ayan po. So, binabasa ko yung sinasabi ng dalawang personality, congressman at dating Pangulo. Kaya ko ito sinasabi dahil dinidiin po kahit nung araw pa, until now, sinasabi po ni dating Pangulo Duterte, malinis ang pogo. Pero anong nangyari? Sa record, talaga hong napakarami ng anomalya at naging pugad ng krimen sa ating bansa na ang sangkot ay mga Chinese national na pinapasok at nakapasok sa Pilipinas ng panahon ng nakaraang gobyerno. Paano naging malinis yun? Kasi sabi ng Pangulo, malinis yun. Dating Pangulo, malinis yun. Sa record nga po, napakaliit ng perang pumasok eh. Parang, basta maliit ng pera lang ho, pumasok sa buwis ng pamahalaan sa Duterte administration. Pagpasok ng Marcos administration, ayan na, nabulgar na po ang katiwaliang involved sa kidnapping, torture, human rights violation, illegal gambling, at illegal na pagbili ng 100% ng mga property dito sa Pilipinas, especially dito sa Luzon. So madalit sabi, ang tingin ng gobyernong ito masama, hindi nakatulong sa ekonomiya. Sabi nga ni Congressman Albano, national threat, national security threat ang pogo. Walang nagawang tulong sa ekonomiya ng bansa. Yun ang sinasabi ng mga congressman doon sa hearing. Kaya sinasabi nito si Fernandez ay nagsimula ng magising ang ating mga kababayan. Totoo yun. Nagising dahil nga nalaman nilang hindi pala maganda ito. At pinakinabangan lang ng mga government official na nagbigay ng proteksyon na ngayon ay sumasailalim sa iba't ibang investigasyon ng Quad Committee. Yung Quad Committee, binubuo yan ng 4. Committee on Public Order and Safety ni Congressman Fernandez, Committee on Human Rights ni Congressman Benny Abante, Committee on Illegal Drugs ni Congressman Barbers. Si Barbers ang lead chairman o committee diyan sa Quad, at yung Committee on Public Accounts. So, dahil nga doon sa pagbibenta ng property, lupa na wala sa lugar. So, sa tingin ko po, sa aking analysis at opinion, interpretation dito, sama si Fernandez dito dahil nagising na nga ang tao. Kasi kung sinasabi ng dating Pangulong Duterte na naging malinis yun, paano lumabas itong katiwaliang ito at kriming ito? Paano naging malinis yan? Ay lumalabas na hindi lang bilyon, hindi lang milyon, maraming bilyong piso ang umikot dito. Kaya nga nasilip na ng Anti-Money Laundering Law o Council o Batas na merong maduming perang umikot sa Pilipinas during Pogos Operation under Duterte administration. Kaya pinatigil ni Pangulong Marcos ngayon. So sa tingin ko po, tama yung pagpapatigil kasi hindi maikakaila ang may mga criminal record sa China na mga Chinese national nakapasok ng turista pagkatapos binigyan ng visa, working visa dito sa Pilipinas noong mga panahon yun.
So, paano naging malinis? At ngayon, lumalabas na yung mga dating government official ay under investigation, posibleng partner, legal counsel, o may-ari, consultant, at kung ano-ano. Yan po yun. Kaya nga, nagtatago na si mayor, dating mayor, ngayon hindi na mayor, disqualified na. Alice Goo. At iba pa. Ang mga personalidad. At ang masakit dito, na-discover ng Quad Committee ang POGO, human rights violation, illegal drugs, illegal na pagbenta, pagbili ng mga lupa ng Pilipino dito sa Pilipinas ng mga dayuhan ay iisang grupo. Sabwatan, may connivance, sila. Dahil yung Michael Yang na pinaghahanap ngayon na di umano involved sa mahigit na 6 bilyong halaga ng drugs yan sa Central Luzon, may kinalaman din sa POGO. So, korupsyon, krimen, okay, illegal na pagbili ng mga property, at yung pagtatayo ng mga building dito sa Pilipinas, Pampanga, Banban, lahat yan po ay pinagdududahan. At kung yung mapapansin yung report ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, nagtayo pa sila ng mga, naghukay pa ng may mga tunnel pa sila, naglagay pa ng mga water pump na mas delikado pag nagbaha, baka lumubog yung mga lugar na yan. Malaking problema ang ibinigay ng POGO operation sa Pilipinas. So yan ho ang pinanindigan ngayon ng ating gobyerno at ginagawa ng Kongreso na magsagawa ng investigasyon. Okay? Yan ang nakakagulat ng mga pangyayari. Again, ang tanong natin, paano naging malinis? Baka nung umpisa, malinis ito. Kasi sabi ni dating Pangulong Duterte, malinis daw eh. Pero ano nangyari? Mukhang from day one, na-discover na nitong mga nag-iimbestiga na mayroong napakaraming illegal na POGO kaysa legal. Inamin ng PAGCOR noon, chairman pa niyan ay si Andrea Domingo under Duterte government. Ngayon, iba na ang chairman, inamin pa rin nilang inamin na talagang maraming illegal kaysa legal. Paano naging malinis? Ang daming tanong, di ba? So, huwag kayo magagalit. Maging open lang po ang inyong kaisipan dito. Walang personalan. Issue lang po. Binigay ko sa inyo ang katwiran ng magkabilang panig. Yung paniniwala ni Duterte, paniniwala ni Fernandez, at ng Quad Committee, at ng administrasyong ito na pinaninindigan, masama ang idinulot ng POGO. Ano pong inyong masasabi rito? Malaya po kayo. Kayong mga mamamayang Pilipino, subscriber at followers at viewers ng aking mga channel. Ang importante rito, kayo ang matatalino. Dito sa Mike Abe Opinions at itong channel na ito, MA Pinoy TV. Please like, subscribe and follow doon sa hindi pa. Pakilike lang po ninyo para makarating sa iba ang mga pinag-uusapan dito.